10 pang individual ang iniimbestigahan at posible ring ipaaresto ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs at Davao Death Squad. Kabilang narito ang ilang dating hepe ng PNP at maging si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. In most responsible, it's not just one person, it could be a group of persons. Hindi lang daw isa, kundi tatlong matataas na opisyal noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang posibleng ipaaresto kaugnay ng gumugulong na investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs at Davao Death Squad. Ayon sa abogado ng mga biktima ng drug war na si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hindi lang si Duterte ang pwedeng isyuhan ng warrant of arrest dahil dawit din sa kaso ng ICC ang dalawang dating hepe ng Philippine National Police na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at ang pumalit sa kanya noong 2018 na si dating PNP Chief Oscar Albayalde. In the documents prior, there were other names, but medyo redacted. Itong tatlong pangalan, siguro nakita nila na matindi. Kasi paano ba na-operate ang Tokhang? Okay. PNP. Kaya mukhang yung mga PNP chief, yan ang medyo may sabit. Ayon sa ICC, si Senator Bato ang responsable at naglunsad sa Project Double Barrel noong 2016, habang si Albayalde naman nangakong itutuloy ang drug war nang maupo sa pwesto. Kaya noong 2021, kasama sila sa mga pinangalanan ng ICC prosecutors para imbestigahan sa mga nangyaring patayan. Interesado nga kami kasi sinabi na the ICC is interested in looking at up to mid-level police officials or people in the death squad hierarchies. And possibly this could include chief of police, regional directors na kabahagi noong Tokhang operations. Bukod sa mga opisyal ng PNP, isa rin daw sa mga posibleng madamay pa sa investigasyon si Vice President Sara Duterte. Pero kailangan pa raw patunayan na kasama siya sa mga responsable sa drug war at Davao Death Squad. The name of Sara Duterte does not appear on the official or public records. But it is a clear indication already that she might be included when the ICC specified that the scope of the investigation will be from November 2011 until, June 2022. Nung panahon na yon, Vice Mayor or Mayor siya ng Davao. Sa ngayon, wala pang pinal na resulta ang investigasyon ng ICC. Magkakaalaman na lang daw kapag naglabas na sila ng warrant of arrest na pwedeng mangyari anumang buwan mula ngayon. Ang Department of Justice naman, una nang nagsabing na maglalatag sila ng legal options kay Pangulong Bongbong Marcos kapag natuloy ang pag-issue ng mga warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.